mga bata. Bago kayo umupo, maaari bang tingnan nyo ang gilid ng inyong upuan kung may papel o basura ba ito at itapon sa tamang lalagyan? Ngayon, maaari na kayong umupo. Bago natin talakayin ng ating bagong aralin, maaari nyo bang sabihin kung ano ang ating tinalakay kahapon? Yes? Tama! Ang ating tinalakay kahapon ay ang pang-uri. Ano nga ba ang pang-uri? Ang pang-uri ay ito ay salitang naglalarawan sa isang bagay, tao, hayop at iba pa. Ngayon, magbibigay ako ng isang pangungusap at suriin nyo kung saan ba dito ang salitang pang-uri. Una, ang masiglang bata ay tumalon sa kalsada. Tama ang salitang masigla. Bakit ang salitang masigla? Dahil ang masigla ay isang naglalarawan. Dahil alam niyo na ang salitang pang-uri o ang pang-uri, ngayon naman tatalakayin natin ang pangalan o noun sa Ingles. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan, ito ay salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ngayon naman, para mas maintindihan nyo ang uri ng pangalan, magbibigay ako ng ilan sa mga halimbawa nito. Una ay pambalana. Ano nga ba o paano ito makikilala? Ito ay karaniwang pangalan. Ito ay hindi tiyak ang tinutukoy. At ito ay maliit ang unang letra. Gaya na lamang ng guro, tatay, at kapatid. Ngayon naman, ang ilan sa mga halimbawa ng pantangi. Paano mo ba ito makikilala? Ito ay may espesipikong pangalan, ito ay tiyak at natatangi, at panghuli, ito ay laging malaking titik ang unang letra. Gaya na lamang ng ngalan ng tao, like Ginang Peter Mapedro, Binibining Elise Andio, at iba pa. Ngayon, ano nga ulit ang pambalana? Tama, ang pambalana ito ay hindi tiyak ang tinutukoy, gaya na lamang ng guro, tatay at kapatid. Ngayon, ano naman ang pantangi? Tama, ang pantangi ito ay may binabanggit talaga sila na espesipikong pangalan at ito ay tiyak at malinaw. Gaya na lamang ng Ginang Elise Andio, Dr. Sarizal at iba pa. Ang tawag sa gawain na ito ay hanapin at ibigay ang ngalan. Panuto. Hatiin ang klase sa maliliit na grupo. Magbigay ng listahan ng mga bagay sa silid-aralan. So, maglista kayo kung ano ang nakikita nyong bagay, pangalan dito sa classroom o sa paaralan na nakikita nyo. At pangatlo, hayaang hanapin ng bawat grupo ang mga bagay na nakalista at itala ang ngalan nito. At hahayaan ko kayo na isulat kung ano nga ba ang bagay na ito o ang ngalan na ito. Halimbawa na lamang ay paaralan, guro, lapis, notebook, at iba pa. Ngayon naman, para mas maintindihan nyo kung ano ang ating aralin o ang pangalan, ay may gagawin tayong challenge kung saan magagamit ang kaalaman nyo tungkol sa pangalan. Ito ay tinatawag na pantangi o pambalana challenge, kung saan ako ay maghahanda ng 2 kahon na may etikang pantangi at pambalana, at ako ay magpapakita ng mga flashcard na may iba't ibang salita, gaya na lamang ng doktor, Julio, aso, at iba pa. Ako naman ay tatawag ng mag-aaral para ibigay ang flashcard sa tamang kahon.
At hayaan ko kayo na gamitin ang ilang salita sa sariling pangungusap. Ngayon naman, para sa ating pagtataya, kailangang kumpletuhin nyo ang pangungusap. Tukuyin ang pangalan na hinihingi. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Ngayon, para naman sa ating takdang aralin, sumulat ng 5 pangungusap gamit ang pangalan, 2 bahagi ng pantangi at 3 bahagi ng pambalana. Ito ay isulat sa notebook na Filipino. Paalam na mga bata, sana ay may natutunan kayo ngayong araw.